I'm Alvin Romero, and I got to show you what it takes to get out alive at the most dangerous places on Earth. I'm gonna make it through a week of challenges in the sort of places that you wouldn't last a day without the right survival skills. Now I'm at the heart of Yukon, the edge of Canadian Rockies. I will be going above freezing point, blizzards, multiple latitudes, and putting my mind and body to ultimate test without the proper food, dilata, kare-kare, chukawale, milka, and other stuff that you can get from your fridge. And again, please do not try this at home. Fuck. 10,000 feet, hindi ko maakyat. Hindi ko talaga maakyat. You alright? Shh. Nakikita nyo ba yan? Dito sa Western Canada, maraming naniniwala, especially in Vancouver Island, na maraming Bigfoot. Kaya huwag kayo maingay. Hibernating season nila. Let's go. Kailangan kong gumapang kasi may Bigfoot dito. Dito yung second day ko. Gagawa ko ng second house ko. Nandito na ako sa northern part ng Canada. Lapit na ako sa Alberta. Kunting lakad na lang. Late na ng gabi. Kailangan ko nang gumawa ng bahay tsaka tulugan. Ang main objective ko is makagawa ng parang ganito lang kalaki. Nakasya lang ako, parang mini kuweba. Para hindi ako lang ngayong gabi. Tingnan nyo lang kung gano'ng kapag yung snow dito. Ito, pareho ng kahit anong snow sa ibang bansa. Itong snow na to ay super deadly. Nakakasakit ng ulo, hypothermia, lahat ng klaseng sakit makukuha nyo dito. Multimo dengue, dengue. Mag-ingat kayo sa snow na to. Ako lang ang tanging nakakain ng snow na to. Lagyan mong gatas nga. Day 3 ng pagsusurvive ko dito sa mountain. Mahirap pero kaya ko. Pero kung equip ka ng talino, kisig, gandang lalaki, mabubuhay ka rito. After ng 4 hours na paglalakad ko through snow, nag-freeze na yung kamay ko. It's below freezing point. Pero okay lang, may technique ako na natutunan sa army friend ko para mawala yung pagka-freeze ng kamay. Para ka lang magpapalo ng mga lamok. Ang ginagawa na ito, yung lahat ng blood mo pumupunta dyan. Tingnan mo, namumula na. Bumabalik na yung blood sa kamay ko. See how effective the works? It works. Survivor technique. Okay, good. Makapagtago ka sa bear, itong primary tool mo. Lubog mo yung sarili mo sa snow. Labas mo lang to ng konting ganyan dito. Parang nakaganyan siya. Ayan.
ganyan. That's how you survive the bear attack. And my second tool, safety goggles. You never know kung kailan ka magwe-welding sa gitna ng snow. So kailangan meron ka safety goggles. Malay mo, merong nasiraang aeroplano, may nakita kang plane during nag-crash sa snowy mountains. So, you need the welding safety glasses. Mamaya ako na isusuot. And extra pair of socks just in case na malamigan yung paa nyo. That's the only survivor tools I have. And water resistant water. Water resistant water. Ito yung inuman. Sponsored by US Army. Let's go. Baka abutan pa tayo ng mga bears dito. At abutin pa ako ng gutom kung ano nung pagsasabihin ko na naman. Tara na. May humabol na bear. Frozen na yung mga kamay ko. Hindi nyo pwedeng biro-biruin ang bundok na to. Marami na namatay rito. Ultimo si Andres Bonifacio namatay rito. Ikaw ba naman magsuot na walang damit tas itak lang ang weapon mo, di mamamatay ka talaga rito? We would like to thank the following sponsors: Neneng's Patis, Patis na Matamis; Totoy Stone Restaurant, the home of the famous Papaitan; Mango Dance Liquor Stores; Lusky Apparel; Asian for Wood Solution for blocking needs; Visit Hydro, water resistant water;